Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginagamit ng manunulat ang larawan ng paligsahan ng isang sports event sa isang stadium. Marami ang mga nanonood. Sini-cheer nila ang mga manlalaro. Sinulat niya na tayo ay magpatuloy sa takbuhan na ating hinaharap. Nandiyan ang buong langit na nanonood sa atin at sini-cheer tayo. Tanggalin na natin ang anumang balakid o pabigat sa ating pagtatakbo. Tumingin tayo sa finish line na walang iba kundi si Jesus. Siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin ang magbibigay ng kaganapan dito. Tingnan din natin si Jesus bilang ating huwaran. Malaki ang kanyang tiniis upang siya ang magtagumpay. Hindi lang malaki ang kanyang tiniis upang siya ang magtagumpay. Hindi lang kahirapan kundi pati kamatayan ay tiniis niya. Oo, kamatayan pati na sa krus. Kaya huwag sanang manlupaypay ang ating mga kamay at paa sa ating pakikipagtunggali laban sa kasalanan. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang ating pakikipaglaban sa kasamaan. Kay Jesus, ito'y humantong na sa pagbuhos ng kanyang dugo. Ito rin ay naranasan ng mga martir. Ang 2 santong Pilipino natin ay mga martir. Si San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod. Ang 2 ito ay nagbuhos ng kanilang dugo. Hindi pa ito nangyayari sa atin. Magandang isipin na hindi tayo nag-iisa sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ang buong langit ay nanunood sa atin. Interesado at nababahala sila na tayo ay magwagi. Ang pakikipagtunggali sa kasamaan ay hindi lang personal na laban natin. Ito'y laban ng buong simbahan. Hindi tayo nag-iisa. At marami sa simbahan noon at ngayon ay nagkakaranas ng kahirapan dahil sa pananampalataya. Kung tutuusin, napakaliit lang ng ating tiniis at tinitiis ng iba o tiniis na ng iba.
Ang pag-iisip na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. We are in this together with the whole church, before, now, and until the end of time. Salamat po Diyos sa aming pananampalataya. Salamat po sa halimbawa ng mga santo na ito'y ipagtanggol at isabuhay. Salamat kay Jesus na nanguna sa amin sa pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.